Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat muli. Pinatagpo mo kami sa dakong lugar nito. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagpapahiram sa amin ng aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng biyaya mo sa amin simula noon pa hanggang ngayon, O Lord. Walang hanggang pasasalamat at di namin kayang bigkasin ang aming mga labi at pasasalamat na ito. Bagamat kami, Panginoon, ay mga makasalanan, madalas, Panginoon, gumagawa kami ng mga bagay na hindi dapat. May mga bagay na dapat ginawa namin pero hindi po namin talaga ginawa. Madalas, Panginoon, pinanghihinaan kami ng loob. Yung mga kalikasan po namin, Panginoon, minsan naging kahinaan namin, Panginoon. Kaya Lord, ito nga po ang magdapat sa amin, Panginoon, upang maharap sa iyong harapan. Gawin mo kami dapat, O Lord, bigyan mo kami ng awa mo at hamag, Panginoon. Narito kami, Lord, para mag-aral ng mabuti mong balita. At alam namin, Panginoon, na narito ka dahil saan man may dalawa o tatlo nagkasipon ay naroon ka sa kalagitnaan. Lord, hindi lang kami dalawa, hindi lang kami tatlo. Marami kami, Panginoon, nararamdaman ka namin sa mga oras nito. Kaya, Lord, God, ikaw na po ang bahala sa susunod na sandali sa pagtitipon nito, Lord. Gawain mo pa, Panginoon, hindi po sa amin. Narito kami upang papurihan ka, pasalamatan ka sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Narito kami upang mag-aral ng mabuting balita. Kaya, Lord, alam po ang mabigis ng aking mga salita. Alam ko, Lord, galing sa iyo ito, Lord. At alam ko, Panginoon, gagamitin mo ako bilang yung lingkod. Gagamitin mo aking mga labi, papanggilan ko ito ng bato mong labis, Panginoon. Lulupuban mo po ng imalaway na makpak ang dakong lugar na ito upang hindi ko makita ng kaaway, hindi ko ma-penetrate. Lahat po ay makapokus sa salita mo lamang, Panginoon. Lord, ano man po ang daladala ng mga kapatid ko na narito ngayon, suliranin, pighani, sakit ng ulo, sakit ng pangangatawan, at kahit ano pa pang Panginoon na problema, Lord, naniwala kami sa mga susunod na sandali, Panginoon. Lahat ng kanilang kahilingan at panalangin sa iyo, ikaw na nga po ang tutupad. At magiging tagumpay na, Panginoon. Inaakin na po namin ang katagumpayan ng gawain ito dito sa Amazing Grace of God the Father, Catholic Charismatic Community. At sa pangalan po ni Jesus, O Lord God, inaakin na namin, Panginoon, na lahat ng taong lumayo ay answered prayer. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Kaya, Panginoon, lahat-lahat po ay sa iyo na. Ikaw na po, Panginoon, ang mag-take over, Holy Spirit, kayo na po ang take over sa bawat isa sa amin. Ito po'y samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuti kayo na natin sa Panginoon. Ayon sa mga bilang. Papulis kayo, Panginoon. Mga bilang chapter 23 verse 19 to 20. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano ang sabihin niya ay kanyang gagawin? Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Ang utos sa akin, sila'y pagkalagi. Ang pagpapala ng Diyos, di ko kayang gawin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat na si Lord! Yung palakas! Yung energy! Mas naman! Amen! Kasi mga pwede na kong makaupo, yung mga pumalakpak lang. Amen! Kamusta po kayo? I'm so happy na-invite po ako dito. Sa totoo lang, matagal ko na pong narinig na mga taga-amazing daw, magaganda, mababait. Amen! Parang diskumpiyado po kayo. Ayun, eto na nga, mga kapatid, after a year of training, sabi daw kasi hindi ko basta-basta pwede punta doon sa amazing. Kasi, mga mababait na yun, paano ko matutukan yun? Diba? After a year of training, nakakalang po ako nakarating dito. Pero katotohanan sabi ko, brother, pag inasite mo ko sa amazing, hindi na ako mag-preacher. Pero dahil ang Panginoon, unti-unti niyong binabago yung puso. Ayan, maniwala po kayo doon? Dahil ang Panginoon po, tapat sa kanyang pangako. Alam niyo po ba na ang tapat kapag binaliktad niyo, tapat pa rin? Amen? Sabi nga po sa nabinasa natin, no? Ang
Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. Anong sabihin niya ay kanyang gagawin? Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang promise ng promise. Amen? Sabihin mo rin sa katabi mo, kapatid, makikinig ako. Promise. Amen? Kalakalan tayo si Lord. Totoo sa mga kapatid, well, siguro kung nakikita niyo po ako sa harap niyo ngayon na nagsasawa na ayos sa mukha ko lagi, nandito sa harapan, ibigay niyo na lang po yung mga mata niyo. Kasi naniniwala po ako ngayong gabi, may magandang mensahe po sa akin ng Panginoon. Amen. Amen po. Kaya yung mga nakapikit dyan, huwag naman matutulog. Pikit lang, pero nakikinig pa rin. Amen? Yan. Sabi nga po, dun sa binasa natin na pamilyo, kapag, surprise kayo, no? Yung mga kausap ko kanina, di ba, makikinig kayo ngayon? Amen. Next time tayo bukas. Tapat na pangako ng Diyos. Yan po ang pag-uusapan natin. Tapat ang Diyos. Kung di ba rin kayo convinced, pag-uusapan natin yan ngayon. Ngayong gabi. Mga 2 oras. Okay lang sa inyo? Parang 2 lang po yung okay lang. Dito lang sa kanan, kaliwa. The rest ko uwi na after an hour. Amen? Kasi po, sabi, dito ang kalikasan ng Diyos, hindi tulad ng isang tao, sinungaling! Amen? Hindi tulad ng isang tao, sinungaling. Pupunta talaga ako, Lord, kada Sabado sa gawain mo, pagpalain mo lang ako, pagaling mo ako sa sakit ko, bayaran ko yung utang mo. Pero pagdating ng Sabado, yung apo ko, walang mag-aanan. Amen? Itulad ng tao, sinungaling. Ano ba? Ang kalikasan ng Diyos, di tulad ng isang tao, babago-bago ang isip. Naligo, nagbihis ng pantalon, maya-maya hindi bagay. Punta ulit sa dresser, nagbihis ng pantalon. Pagpunta ulit, ano ba ngayon? Blue o violet? Babago-bago yung isip. Di ba naman tayo, mga tao? Pero ang Diyos, kung ano yung Diyos noon, at Diyos ngayon, isa lang. Paano ko nasabi? Kasi sabi ko sa Malachias 3, chapter 3, verse 6, I, the Lord, do not change. So, kung kapag ang Diyos noon, hindi pa mag-Diyos na ngayon. Amen? Kasi hindi naman siya nagbabago eh. Amen po? Nakita ko, tingnan lang yung mga lalaki dito. Para hindi akma. Pero tingin ko alam ko yung papay. Ano yung lagi sinasabi na sa tungkol sa ABS-CBN? Ano yung alak, babae, sigarilyo, CBN, and so on. Diba? Karamihan mga lalaki, pinagtutulan niyan, ABS-CBN daw. Amen? Ngayon, sa totoo lang mga kapatid, dahil na walang kita sa harap, may mga pauti-uti ako pinapatotoo, pero hindi nyo lahat alam yung nangyari sa buhay ko. Ngayon, nalalaman nyo. Sana po ma-inspire kayo at makapulutan nyo ng aral. Sana po makinig kayong mabuti para po ma-apply nyo rin kung pwede sa inyo. Amen? Kasi kung may ABS-CBN ang mga lalaki, si Sister Jen po ay may GMA. Ano yung GMA? Yung sana 7. Tulala na kayo. Gagamitin nyo muna yung gagawin nyo. Sabihin mo kapatid! Sumagot ka naman! Amen? GMA. Una po, nung lumang buhay ko, meron po ako, ay nawala. Yun na nga. G is gambling addiction. Sabihin kong addiction kasi paulit-ulit na ako nagsusugal. Gusto ko nang manalo. Monday, pumunta ako sa sugatan, mananalo ka ng 20,000. Wow, saan? Tuesday, pumunta ako sa sugatan, nanalo ako another 20,000. Ang sarap talaga. Pagdating ng Wednesday, pumunta ako sa sugatan, nanalo ka ng 20,000. Kaya yun, nagaling kayo sa mate. 60. Pagdating ng Webes, talo ko yung 80 pa rin. Ano yung 80 rin? 80,000. So, syempre, Hindi mo sabi ba siya ko, pinalagay? makabawi. Talaga, sugal ako ng sugal. Kinukwento ko kay mama, ito, meron na lang, nagbago buhay si Sister Jen. Kinukwento ko kay mama, sabi ni mama, kung yung pinasugal mo, pinapagawa na lang natin ang bahay. Which is totoo po. Kasi po,
umabot po sa 1 point something or almost 2 million ang naging utang ko. Kaya po sa si Sister Jen po, naging mangutang. Utang dito, utang doon. Taas ang kamay na, ang utang ko dito, for sure na yan. Sinat ko. Amen? Noong mga panahon na yun, lubok na po ako. Nagsusugal kasi ako. Diyos sa pagsusugal na yun, sa sobrang kagustuhan ko kung makabawi, kahit wala na akong pera, pinamungutang ko po yan. Malaki po ang sinasahod ni Sister Jen. Nag-government ako, nag-private employee ako. Halos lahat po ang pinasuhan ko na trabaho. Ako po ay either supervisor, manager, talagang prestigyoso yung mga posisyon. Magaganda po talaga. Ang tawag po sa akin ng karamihan pag nakikita ko sa labas, ma'am talaga. So, marami po magtitiwala sa akin pag nakutang ako kahit 100,000. Kasi alam nila, kaya kong bayaran. Pero dumating sa punto na talagang puro talo na. Wala nga po ako nagawa ko, utang na. Ganun po yung nangyari kay Sister Jen. Ang sumunod po, GMA, kasi hindi ako marunong. Absence of faith in God. Kung naalala niyo po, yung unang patuturo ko sa amazing sa chapel, sinabi ko po sa inyo, na ako po hindi na naniniwala sa Diyos, or hindi na nagdadasal sa Diyos. Kasi sabi ko, dasal ako ng dasal, hindi naman ako bibigyan, bakit ako nagdadasal? Minsan, sabi ng kapatid ko, sama ka, pumunta ka kasi doon sa gawain. Nakumunta ako sa kanya, sabi ko, kuya, pautang. Sabi niya, papautang sa'yo, punta ka lang doon, sama ka sa amin. Sabi ko sa kanya, kayo na lang sa. Totoo po yan. Napakasakit po na pag uusapan ulit namin magkakapatid, na sinabi ko po talaga yun. Tapos lagi akong niyaya ng mama, hindi ko naniniwala na nakitigo sa Diyos sa akin. Actually, ang tawag ko po sa inyo dati, amen, amen. Sabi ko, ando na lang sila, sa amen, amen lang. Nag-GC kami ng mga makalokohang kong barkada, Sabado ngayon, amen, amen na ng mama mo. Alam din nila. Kasi yun ang tawag talaga. Hindi po ko tinatawag amazing o why or whatsoever. Kasi po, absent si Lord sa buhay ko. GMA. Kung ang mga lalaki ay alak, bisyo, sugal, etc. Si Sister Jen po ng lumang buhay, may gambay addiction. So, hindi ko pa nararanasan na may Diyos. At lalo na, hindi ko alam, dapat ang Diyos sa kanyang pangako. Dahil meron po ako yan eh. Ngayon mga kapatid, kasi may 6 na hadlang. 6 na hadlang sa pagtitiwala natin sa katapatan ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, kinahadlangan tayo nito eh. Although tayo, mga mananampalataya o present time na tayo muna. Present time. Mananampalataya, naniniwala ka may Diyos, naniniwala ka na mananampalataya ka. Pero bakit ganun? Ang daming beses ka na nagdadasal, dasal ka ng dasal, pero hanggang ngayon, yung pinagdadasal mo, hindi pa rin tinutupad ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Iniisip niyo ba na hindi kayo naririnig ng Diyos? Pwede, di ba? Pwede iniisip natin, baka hindi na ako naririnig ng Diyos. O kaya naman, sobrang self-thinking ka, baka makasalanan ako sobra, kaya ganito, pinarurusahan ako ng Diyos. Hindi mo ito yun. Ang katotohanan mga kapatid, bakit natin hindi nararanasan yung katapatan ng Diyos? Yung mga pangako niya sa atin, hindi natin nararanasan. Kasi nga po, nahahadlaan tayo ng 6 na bagay na po. Una, pagkabalisa, too much worry, alala ka ng alala. Amen? Totoo yan mga kapatid. May utang ka. Siguro sabihin na natin, hindi naman tayo mayayaman. So marating talaga tayo sa punto na nakakapangutang tayo. Alam niyo mga kapatid, sa umpisa ng maliit na utang, talagang darating at darating sa pagkamalakihan. Bakit? Kasi nakabalisa ka. Una ganito, permanently pa utang ka ng 500, babayaran ko sa linggo. Eh, linggo na, wala kang pambayad. O diba, ito na pwede mo sa pumunta. Kasi nangako ka, na linggo magbabayad ka, pero alam mo, wala kang pambayad. Ganun po nangyari kay Sister Jen. Unang-una po yung utangan ko ay mga bangko. Siyempre, napagkakatiwalaan ako, may payslip ako, maganda yung salary. Ano po, history ko, bangko. So, check dito, social. Pa-check-check na lang, kalbog naman lahat. Pero, dahil sa hindi ko kaya bayaran yung unang utang ko, alam mo ginawa ko, utang ulit ako sa iba. Pwede naman pala, utang ulit ako sa iba.
Amen? Pero pa isa ako, na baka si Sister Marilyn, doon ako ng 500 sa Sunday, hindi mo siya mabayaran, nakakaya. Pero ang katotohanan, nauna ako kay Ate Gam. Naalala ko, 500 pa ako bayad kay Sister Marilyn. Sister Marilyn, kay ako, 500. Pero sa kanya naman ako may utang. Eh sabi ni Ate Gam, hindi ko pera yan eh. Tubuan niya. 600 pagbalik. Magkano ang utang ko? 600 na. Ano po nangyayari sa atin? Kasi natatakot po tayo na baka sa susunod, hindi na ako pautangin Ate Marilyn. Kasi nga, hindi ako nakabayad. Nababalisa tayo sa mga bagay na alam mo natin hindi naman natin dapat ipagbalisa. Amen? Nag-worry tayo. Too much worrying. Alam niyo mga kapatid, isa sa naay, unang Bible verse po na natutunan ko, parang tumingin sa puso't isip ko. Wala pa kasi akong trabaho. Dahil sa dami ng utang ko, sabi ko, hindi na ako mag-isa sa dahilan, sabi ko, hindi na ako magtatrabaho. Kasi pag dumating yung sahod ko, negative 100% pa. Ibig sabihin ko, 20,000 o 40,000 ang sahod ko. Ang bilin ko po, every 15-30 ay 80 kami. Sa dami ng utang ko. Hindi na ako magtatrabaho. Kasi pag wala kang trabaho, walang maningil. May dahilan ka para wala ko pang bayad kasi wala akong trabaho. Isa ko yung sa dahilan, parang ako nag-resign. Pero alam niyo mga kapatid, nung simula ng matanda ko sa gawain ng amazing, isa ko ito sa nagpatingin mo ng puso at tumingin mo sa puso ko. Mateo chapter 6, 26 to 27. Tingnan niyo ang mga ibon sa inyong papawi. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila ng iyong amang nasa langit. Hindi ba mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo makapagpahaba ng kanyang buhay na kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? Diba tama naman? Pag nag-alala ka ba ngayon, madadagdagan ba na kahit 2 minutes yung buhay mo? Baka mauna pa matigo. Amen? Sa totoo lang mga kapatid, kung kahit na ibon, nakita mo ba sila na nagkatrabaho, may doktor ba na ibon? Amen? Wala naman, may abogado bang ibon? Wala naman, pero bakit ang dami pa ibon? Amen? Pero sa totoo lang sa mga kapatid, ang Panginoon kasi dapat yung inaasahan natin sa araw-araw natin. Amen po? Kung tayo mababalisa, kasi ang mga ibon na lang, napakasimple. Ang ibon, kaya pakainin ng Diyos. Ikaw pa kaya anak niya? Nagigulat ka. Makatangin ka. Amen? Kung mamulat si Lord, masakala seryoso. Ito naman. Yung mga ibon, di ba? Ikaw pa kaya anak niya? Sabado, kada Sabado, nandyan ka, nakaupo. May pangalan mo na nga yan, sister eh. Di ba? May pangalan mo na nga yan, makaupo na yan eh. Tapos nakaulalisa ka, mabubuhay ka ng sobra-sobra. Amen? Mga kapatid, sabihin mo po sa katabi mo kapatid. Do not worry. Be happy. Baliktad. At saka ito pa pong isa. Sa Pilipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa sa anong bagay sa halip na ibulog sa Diyos ang iyong mga kahilingan tungkol sa lahat bagay. Sa pamamagitan ng panalangin at pagsamang may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa kanyang kanyang unawaan ang magbabantay sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ng Jesucristo. Isa pa yan sa mga Bible verse na favorite ko. Huwag kayong mabalisa sa kahit anumang bagay. Kung natatandaan niyo po ulit, o sa mga hindi pa nakatanda, naalala niyo po, yung unang pagsubok sa Diyos, ako talaga sinubok sa Diyos. Sabi ko, Lord, sige, sabi mo yan eh. Yung ibon, pinapakain mo naman pala, sige, ikaw na pala sa akin. Sabi ko ganyan. Di mo po naisip na magiging preacher ako nun. Umaaten pa lang po ako na ng gawain. Hanggang sa dumating yung time, yung showay ko, nakikita ako showay, minsan, nag-event, minsan wala, talagang pagbalay-balay ito na hanggang sa nauubos yung puhunan ko. Wala akong resort na iba, kung isang layo ko dati. Pero sabi ko, ni Lord, sabi mo yung mga ibot, yung pinapabayaan. Kung cellphone ko, hindi ko isasanya. Kung na bahala sa akin. Alam mo mga kapatid, bumating naman, ang biyaya ng Panginoon. Hindi ko naisanda yung cellphone ko na yun. Yun yung unang naranasan ko na magtitiwala sa Diyos. Na mga ibon na kaya ng pakainin, ako pa kaya. Amen po? Kaya pag tayo nakakalisa, mga kapatid, talagang hindi natin mararanasan yung makapata ng Diyos. Kasi namin nga ng Diyos, huwag kayong mabalisa sa anong bagay
problema mo, kundi si Lord lang. So, ano man ang pangangailangan mo, si Lord lang yan ang magbibigay mo. So, ginagamit yung mga katabi, mga kamag-anak natin, pero galing lang yan kay Lord. Amen po? Sabi nga ni Mama sa akin yun, malungkot na tagpo yun. Huwag kang umasa sa tao, huwag kang umasa sa akin, kasi ako may limitasyon. Kasi utang na ako nakutang sa kanya, halos every 15-30 si Mama na talaga takbuhan ko. Yung dati na ulam namin, adobo, nagiging maliliit na isda na lang. Tama ba ba? Hindi kasi mahilig ka rin siya sa isda, hindi talaga ako nagulang ng adobo. Alam niyo mga kaibigan, sa totoo lang, yung pagkabalisa, napakalaking bagay po yan. Yan yung number 1 na nagiging hadlang. Bakit di mo nararanasan yung katapatan ng Diyos? Amen? Palakpan po lang si Diyos. Ang pangalawa po, yan, pagyayabang. Ako din yan eh. Galing ako eh. Pag pumasok ko sa isang trabaho, sure na sure yun, sunod ng mga buwan, sunod ng mga taon, promoted na ako. Magaling ako eh. Alam, kakailangan ko ang Diyos. Amen? Noong mga panahon na ako ay maganda talaga, kasi sunod ko lang yung karir ko, nung lumang buhay ko, dire-diretso yan. Mag-start ako sa rank and file, nag-resign ako, maganda posisyon ko. Hanggang sa inasatawaan ko na lang yung trabaho ko. Yun lang po si Sister Jen. Sobrang pride. Hindi ako lalapit lang. Minsan, mag-end lang ang CLSS. Pero dumating yung time, na-attend ako sa gawain. Naalala ko yun, mag-end ako once, twice. Pero naka-absent ako ng isang beses lang. Isang beses lang na Sabado. Nahihiya na ako bumalik. Kaya sabi ko sa kanyang kapatid, kaya huwag kang ma-absent. Eh, di ba totoo naman po, madalas, kapag matagal na ma-absent, susunod na Sabado, alam mo naman may gawain, gusto mo umattend, hindi ka makapunta. Kasi nahihiya ako eh. Apat na linggo na ako wala eh. Amen? Nagyayabang tayo sa Diyos. Amen? Sabi nga ng Panginoon, no? Makinig kayo sa akin, kayo nagsasabi ngayon o bukas pupunta kami sa isang bayan. Mamamalagi kami roon ng isang taon. Magne-negosyo at kikita ng malaki. Ibig sabihin, huwag daw natin sabihin yun. Huwag tayo mangako. O na bukas, magne-negosyo kami. O bukas, babayaran din kita, promise. Hindi natin alam yung buhay. Amen? Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Naniniwala ba kayo lahat tayo mamamatay? Amen. May mga sangre ba dito? Mga taga-Encantadia, yung mga hindi namamatay? Wala, di ba? Lahat tayo mamamatay. Kaya sabi mo sa kasabi mo, kapatid! Mamamatay ka rin! Laksan mo na sila. Nagyaya ba? Pag tayo sa kanayan, hindi mo alam kung anong mangyayari sa inyo bukas, sapagkat ang buhay ay parang hamog, nalimitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Nakita na kayo ng hamog, di ba? Sa umaga lang yun. Pag medyo tumirik-tirik na yung araw, mawawala na. So, hindi natin tulad po sa hamog. Kaya nga, ito ang dapat niyong sabihin. Kung lulubin ang Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito o kaya gano'n ang gagawin natin. Ngunit sa ngayon, nagmamalaki at nagmamayabang kayo. Ang ganyang pagyayabang ay masama. Masama pala yun. Alam niyo po ba, yung pagyayabang, ano yan eh, kapatid ng pride yan eh. Pag may pride ka pa talaga, ang hirap sumunod sa ating Panginoon. Yung mataas-taas natin, kinina sa sarili natin, amen. Ang ibig sabihin po, yung pride yan. Ang ibig sabihin ng pride. Una, letter P, people pleaser. Gusto mo lahat ng tao, gusto ka. Diba? Kaya kahit hindi tama yung ginagawa mo, gugustuhin mo, nagustuhin ka ng tao. Kaya tinilis mo lahat ng tao, we cannot please everybody. Ganun talaga. May mga tao talaga na hindi mo lahat pwedeng sangayon lagi sa'yo. So pag may people pleaser ka, pride yun. Sabi mo sa kapatid mo, pride yun! Sumunod, rebellious. Rebellious, lagi kang sumusuway sa Diyos. Katulad ko na lang. Di ba? Paano ko nararanasan yung katapatan ng Diyos? Ilang beses na ako inaaya ng mga pamilya mo na pumunta ka doon. Ano, attend ka doon? Hindi ako attend ka. Kayo lang. Diba? Di mo magsuway yun. Di mo rebelde ka doon sa Diyos. Hindi ka sumusunod. Amen? Letter I.
insecure. Kasi lagi mo nakikita yung kapitbahay mo, ang taas-taas na ng bahay nila, ako rin. Amen? May kotse yung bahay, yung kapitbahay mo. Tapos nakita mo yung kotse, sabi mo, magkakaroon din ako ng party. Wala namang bili ng kotse, wala namang party. Amen, pray yun. Sabi mo po, pray yun. Letter D, dominant. Dominant, yung gusto mo lagi po yung nasusunod. Gusto mo lagi. At sinabi mo, yun ang agad sundin ng lahat. Dominante. Dominante yan. Hindi nakikinig kahit kanino. Tawa ng tao. Dominante, amen. Kaya pray yun. Sige mo sa sabi mo. Pray yun. And lastly, letter E, entitled. Tayo po kasi madalas, gusto natin VIP tayo. Imbis na nagpapakumbaba, ginagawa natin, alam ako na iyo? Alam ako ng nanay ko? Totoo, entitled tayo lagi. Si Sir ganyan. That time, sabi, nag-grocery kami ni Mama. At saka ni Papa, doon sa Pure Gold. Ngayon, lagi po akong nag-handle ng budgeting supermarket for 5 years. Parang may mga halaman sa supermarket. Yabang na naman, di ba? Eto na ngayon, hindi na si Papa at si Mama sa senior citizen game. Kakakas na alam ko, may nauna sa kanya na hindi naman senior citizen. Ganito ba talaga sa Amazing Manila? Ay, hindi pinabuksan eh. Ayan. So, nandun po kami sa Pure Gold Supermarket. May nauna sa kanya na hindi naman senior citizen. So, hindi po talaga ako nakatikis, pumatawag sa customer service. Pero may naman. Sabi ko, pwede po bang mauna yung nanay ko? Kasi di ba kaya mag-senior late yun, dapat senior citizen na una. Nakita ko po yung nasa nakapanito nila, ang dami pa yung pinapilit. Sumakagal pa kumakaantay yung nanay ko. Yung cashier, yung pinag-usap ko, kaagad dun sa cashier, pero wala siya nagawa. Natatanong na siya, pero lumayo na ako. Gusto ko na talaga siyang kapitan ulit. Wala kang nagawa. Naalala mo, prinsyo na nga pala ako. Wala na lang po ang ginawa. Pinalimutan ko na lang po yung pagiging entitled ko na customer is always right. Proud yun. Amen? Kapag tayo nagyayabang sa kapwa natin, nagyayabang doon sa mga taong alam natin mas maliliit sa atin, hindi natin napapaluwalhatian ng Diyos. Amen? Yung katapatan ng Diyos, nagkakaroon ng barrier. Amen? Yung bibigay na biyaya sa inyo ng Diyos, pabuhos na sana, kaso pinahirap yung pride o yung pagyayabang mo, nahadlangan. Amen? Parapahan na si Lord. Ano yung pangalawa? Reviews. Kalimutan na, mga Katoliko talaga. Pagyayabang. Hindi kang babalikan. At ang pangatlo, pagsuway. Tayo ay mga suwayin. Hindi tayo masyado mapagsunod. Sa Isaiah 48:18, sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay nagiging mga makasalanan. Gayon din sa pamamagitan ng pagkalima ng isa, ang marami ay magiging matuwid. Tayo po, mga kapatid, nandito na tayo, ilang beses tayo matay na gawain. Maraming mabubuting balita na po ang napakinggan natin. Amen po? Amen po? Kasi po, sa totoo lang, hindi naman na po luma or bago sa atin. Luma na sa ating pandinig. Ang tayo ay dapat sumusunod sa Diyos. Amen? Pero bakit patuloy pa rin tayo sumusuway? Ano ba sabi ng Diyos? Yung pinakamahalagang utos. Mahalin mo ang Diyos na higit sa lahat. Amen? At pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kapag mahal mo, pinupuntahan mo. Amen? Kapag mahal mo, kung ano yung pangangailangan, ibinibigay mo. Tama? Sample na lang mga kapatid. Yung mga anak nyo, di ba kahit wala kayong pera, pag sinabi niyang, Mami,
Nay, ma, kailangan ko ng cellphone. Diba? Nagbabudget tayo para doon sa cellphone ng anak natin. Kasi mahal natin. Amen? Dahil nasabi ng Panginoon, pagmamahal ang kanyang tinuturo. Amen? Ngayon, kapag ang Diyos na kailangan, nagbibigay ba tayo? Amen? Ngayong bata tayo, anniversary, ikaw 500. Nagkagawala ka na sa anniversary sa gawain. Hindi ko naman sinabi kayo ito. Pero, karamihan po kasi, alam siya totoo lang, isa si Amici isa sa mga generous na gawain. Kaya nga po tayo lumago ng ganito, dahil tayo nakakapagbigay na. Amen? Pero may mga gawain po talaga na 3 na lang sila, 4 na lang, nagtuturuan pa. Amen? Gawin natin gayahin lang. Amen? Gusto natin talaga maranasan ng katapatan ng Diyos. Tuloy-tuloy po lang natin na sumunod. Huwag po tayong sumuway. Pagmahal mo, pinupuntahan mo. Kinakausap mo. Amen? Kaya makausapin ng Diyos, napakasimple lang naman, pipikit ka lang. Magdadasal ka, nakakausap ng Diyos. Amen? Yung mga boyfriend, girlfriend nyo pa lang, yung mga asawa nyo eh. Pag hindi na tumatawag sa inyo, hindi kayo pinupuntahan, nagagalit kayo eh. Amen? Pero dapat, pag nagmamahal, pag sumusunod tayo sa ating Panginoon, nagmamahal tayo, sinusunod natin. Yung priority natin, si Lord kasi nga, mahalin o ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Amen po? Ano pa sunod? Ibigin mo yung kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen? Pero tinuturo ng mundo ngayon, love yourself first. Nanay ka, magpaganda ka naman, pumunta ka doon sa Boracay, kahit wala kang pera, mangutang ka. Amen? Yan ang tinuturo ng mundo eh. Buksan mo yung Facebook nyo. Ang dami nagawala nito, sinasabi, mahalin mo naman yung sarili mo, paano ka makapagbigay ng pagmamahal sa iba kung di mo mahal ang sarili mo. Pero ang katotohanan, sabi ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa, ganda ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Hindi sinabing mas mahal mo ang sarili. Amen? Sugaya, sukat kay Kantay, kung paano mo minahal, yung katabi mo, gano'n din yung mahal ng katabi na nagmahalan kayo. Amen? Palakpakan mo na si Lord. Ano kaya mga kapatid? Imagine life without hatred is Jesus. Totoo. Lahat tayo nagmamahalan. Sandali naman nakakulong. Amen? May nagbuto. May blood control issue. Amen? Siguro namin natin blood control Kung talaga nagmamahalan tayo, napakasakit isipin na hindi po talaga lahat, pero napakaswerte nyo. Sabi mo sa sabi mo, kapatid, mapalad ka. Kasi kilala mo si Lord. Alam mo kung paano magmahal. Kaya huwag mo gawin hadlang yung pagsuway, hindi pagsunod dapat. Sunod lang ng sunod. Amen? Palakpakan mo na si Lord. Pakabutin naman si Lord. Ang sabi ng Panginoon sa mga sumusunod, kung sinusunod mo lang ang pinautos, pagpapalas na rin gagawin sa'yo, parang ilog na hindi naputi ang agos, talumpay mo sana sunod-sunod, parang anong bumubulong sa dalawang pasigan. Mga kapatid, nung sinunod ko si Lord, tinulungan niya ako, sabi niya, mag-preacher ka. Isa sa malaking impact or malaking parte, si Sister Eva. Nagpunta po kami sa Tagaytay, magkasama yun. Sa Tagaytay. Sabi Sister Eva, ang mawawak niya ng dami. Mag-preacher ka lang kasi huwag ka mag-choir. Pero matagal ko na pong gusto. Kinala po, dahil hindi pa ako nito, sabi ko, ayaw ko muna. Ayaw ko muna kasi nakakahiya, baka sabihin nila, ginaya ko si Kuya, kasi ate. Yun po talaga yung nararamdaman ko naman. Pero right there, nung sinabi ni Sister Eva yun, tinanong, okay, Brother D, gusto mo? Opo, sige po, nasa oo na lang ako. Pero alam niyo mga kapatid, pagpapala ng Diyos sa akin ngayon, wala ko kang trabaho. Pero ang ganda ko pa rin. Wala ko kang trabaho, pero in college po ako, si Jill, panganay ko, nasa private school, bayad lang tuition fee hanggang 7 Wala po akong trabaho. Bakit po? Hindi sumusunod. Bakit po? Bakit sumunod? Kasi sabi ni Lord magkapahayag ka, mabuti mong balita. Kasi sa September, anong date niya? 20? Sabi niya, kasi sa September 20, may isang attender doon na makikinig sa'yo sa amazing! Amen! Dito po, kaya sabi ko, okay. Kasi Lord, susundin ko na.
wala mo lang, wala ka na po kayo, wala mo lang mangungutang. May 15,000 po ako ngayon na parating kasi order lang po yun ng gas card. Imagine that? Wala sila po kayo ng gas card kahit gusto ko araw-araw? Wala sila? Pero bakit araw-araw may order ako? Kasi si Lord yun, tapat ang Diyos! Ito yun, tapat ang Diyos, kasi nakakausap, hindi mo ko, ayan mo, dadaloy sa'yo parang ilog na hindi na natutuyo ang agos. Pag dumarating tayo, wala ng pera yung wallet ko, darating na naman. Kasi mga kapatid, hindi lang yun, hindi lang grassroots. Meron pang malaking biyaya sa akin for the past months talaga. Pero bilis talaga ako ni Lord ng bonggang-bongga. Ultimo si Lord Jordan, nabayaran ko. Alam niyo po yun, madami ko lang sa kapatid ko. Pero pati siya nabayaran ko. Dahil yun sa Diyos. Amen? Kasi kung hindi na lang ang Diyos, nagingkod ako, eh sana miserable pa rin ang buhay. Amen? Eh sana, nagtatap pa rin ako sa inyo, nangungutak ako sa inyo. Amen? Wala pa rin naman sa Diyos. Ang sumunod, pag-akat, pagdadamot. Yan, huwag kang madamot. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid! Huwag kang madamot! Greedy or selfish? Greedy. Masakin. Gusto mo sa'yo lang, natatakot ka maubusan. Nangungutang sa'yo, 20 pesos, di mo pautang kasi natatakot ka maubusan. Amen? Sa totoo lang mga kapatid, isa rin sa dahilan, bakit ako nakabalik sa Amazing or naka-attend sa Amazing dahil sa pagbibigay, kabalik ka ng pagdadamo. Ang kuya ko, yung sinisira sa kuya, ang kuya ko po, mahigpit yan sa pera. Kuya ko, ganyan. Utang mo yan na 500, hindi ka pautangin. If not, life and death situation. Sabihin, pag naman kung kailangan talaga, hospitalization, pagkain, lahat, ibigay mo na yan. Kasi sabihin mo lang, kuya, wala akong pamasahe 500 pautang. Sabihin mo sa'yo, wala akong express. Ganyan. Hindi ko po nakilala si Lord mo. Ngayon, inaakay na nila ako, pero nandun ako sa bahay, naglulog mo, umiiyak, hindi ko na kumakit. Sabi ko kay kuya, kuya, yung show may ko talagang wala na akong puhunan. 2 years from, that was 2 years ago. 2 years from now, college na si Jill. Pero wala ko pang-college sa kanya. Bigyan ko naman ako ng pera para makapagpuhunan ako. Ang sabi sa akin, sige sa Sabado. Punta ka naman kay Joker. Sabado lang, usap ka naman. Lagi na lang usap. Iisip ko po pagkakalitan lang ang kuya. Pero ang Saturday, fast forward, inabutan ko ako ng pera. Ito po pagkakasabi. Gamitin mo, bayaran mo kung may pambayad ka, kung wala, sa'yo na. Yes! Bigyan ng pera? Bigyan sabi, sama ka sa amin sa Amazing attend ka. Inawa ko na! Ano gagawin ko makabawiin? Ayaw ko natin sa Amazing, iyan. Okay. Oh, okay lang. Wala ka choice. Pero dahil sa hindi pagdadamot, makita sila ng ilaw. Nagbabagong buhay pala doon. May nagbabagong buhay pala doon sa Amazing. Amen? Sa totoo lang talaga, nagulat ako eh. Kasi binigyan niya ako, yung silang pautang, kung binigay niya talaga sa akin. Kaya yung pagdadamot, huwag natin ugaliin. Huwag natin gawin. Kasi baka yan yung maging dahilan o posibleng isa yan sa magiging dahilan. Kung papaano mo makakatabi ang asawa mo, ang mga anak mo, ang asawa mo, at mga kapatid mo sa upuan na to. Amen? Kasi nagbibigay kayo. Saan sila yung ilaw sa'yo? Ay, totoo pala. May nagagalang pala talagang mabuti sa Amazing. Makapunta nga doon. Sabi ko pa kay mama, attend ako sa kwarto agad. Huwag mo ko nakakatawahin doon. Huwag mo pa share doon Bro, kailangan ako doon ako sa tabi. Ito po yun. Pero dahil sa buti ng Diyos, sa tapat ng Diyos, sa kanyang pangako, ito na ako mga kapatid. Napagalitan ko na kayo. Or pagkabot, sabi sa Kawikaan 11:24, ang tao pagbigay ay dalang yung mayaman. Ngunit ang taong sakit, mayaman tog sa kahiraman. Sino sumagana? Wala sa kamay na gusto mo yan, ipanak pa kay Lord! Ang sumunod ko ay sa Kawikaan 4, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani
magbigay daw tayo kay Lord. Alam niyo po, isa yan sa mga pinakis ko din. Kapag ka nakakaroon ako, talagang diretso kay Lord. Diretso kay Lord. Kaya naman tingnan yung grass skirt ko, nadagdagan pa ng business permit, etc. 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 Wala po akong trabaho, naglilingkod lang po ako sa Diyos, kaya hindi niya po ako pinababayaan. Amen? Sumunod po. Pagmamadali. Ayan. Mahilig tayo ng lahat. Ang bilis natin lumakad. Nagmamadali tayo. Gusto na agad natin lumakan. Mga kapatid, bakit po ako nagkaroon ng gambling addiction? Dahil gusto ko po, mayaman na ako kagad. Gusto ko po, mas angatan mo pa lahat ng gusto kong angatan. Mabilis ang pera doon. Pinanalo nga ako 20,000, 20,000, 20,000. Aba, sabi ko kung araw-araw nanalo ng 20,000, hindi yayaman na ako, ilang buwan pa lang. Sobrang pagmamadali, minsan, ginagamit po yan ng demonyo. Para tayo po ay limlangin. Okay lang yan. Sige, okay lang yan. Pagka ano, may patay sa inyo, pag magpasugal ka para mabilis na makakuha ng pera para pampaligin. Amen? Tatlo na po naging patay sa akin. Yung tito ko, lola at lolo ko. Pero hindi po ganun kalaban si mama no, pero makalas sa buhay. Hindi katulad ng lalim na ngayon. Tatlong patay po yan, pupunta yung mga makikiramay. Ang boring naman dito. Saan namin ang patay? Nagsasayahan? Amen? Mas walang sugalan. Amen? Alam niyo mga kapatid, pag tayo nagmamadali, sabi nga, ano yan, pag naglakad ng matulin, tumaling ay Malalim. malalim. Ibig sabihin, pag tayo nadapa at nasa drop tayo sa kasalanan, sa totoo lang, mas marami pong nagiging problema. Imagine this. Kung sino po familiar sa online loan apps. Meron ako 25 online loan apps bago ako tumigil sa pagtatrabaho. Lahat yun, in-text ko lahat ng nasa phone book ko kasi hindi na ako nakakabayad. Sobrang pagmamadali ko po makabawi, lahat po yun inutangan ko. Nangutang ka ng 3,000, ibibigay sa'yo 1,500 na lang. Tapos babayaran mo 3,500 in 7 days. Grabe yun. 20 plus. Pero napakabuti pa rin ang Diyos. Hindi pa man ako nananampalataya sa Kanya noon. Kaibigan po ako na nagbayad noon. Naawa siya sa akin. Sabi niya, babayaran ko na natin ang online loan apps mo. Sa akin ka na lang magbayad. Alam niyo, hanggang ngayon, hindi ko pa siya bayad. Pero hindi siya nanininig. Kasi patatang Diyos sa kanyang pangako. Amen? Kapag ikaw nagmamadali, the more na nagmamadali ka, the more na napapangamak ka. May gusto ka na gusto mo. Sports car, yung red, baka naman hindi pwede kasi chilbabaw ka, wala kang parking. Amen? Baka naman sobra-sobra, sabi ng mga mama, pwede ko umilis sa Diyos na, no? Lord, payamalin mo naman ako. Hindi nga pwede naman. Pero, marami ko sinagot, nakalimutan ko na. Pero katotohanan mga kapatid, ang Diyos na ba may-ari ng lahat? Kung may kailangan ka, sa Diyos ka lumapit. Huwag sa Bombay, huwag sa Asa, huwag sa Ashi, huwag sa Chip-Chip-Chip-Chip, kung ano ba man yun. Dati rin kasi po ako dyan, galing rin po ako dyan. Umasa na po ako sa mga Asa, sa card. Sa totoo lang, lahat tayo, tumaan dyan. O, sabi natin 90% of us, tumaan sa pangungutang. Pero kasi, bakit tayo nangungutang? Kasi gusto ko na kasi matapos kagad yung bahay ko eh. Hindi mo alam, mansyon pala ng handa sa'yo, hindi pa na second floor lang. Amen? Kasi sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29:11, batid ko ang mga plano sa inyo. Plano ang hindi kasasama ko, hindi kabulutin nyo. Ay, paubayan mo rin sa Diyos. Huwag ka na magmadali, gusto mong yumaman. Eh kung hindi ka talaga payayamanin ng Diyos, hindi makontento na lang tayo. Amen? Ano bang mas mahalaga? Pera o kapayapaan? Well, yeah. Kapayapaan. Amen? Hindi matutumbasan ang kapayapaan ng pera. Kasi maraming mayayaman na hindi naman masaya. Amen? Maraming mayayaman na kahit ang dami-dami nilang pera, ayun ang mga problema na sila sa nilagkatago kasi ninasa nila. Amen? Huwag tayo magmadali, sabi mo po sa katabi mo, kapatid, huwag kang magmadali. Katulad na lang po ni Noah sa kanyang Abraham. Si Noah, di ba? Hindi naman ganun kadali gumawa ng ark. Tama po ba ako?
Pinadali ba nila? O di ba nasan ba sila na save? Sila po kinakaalam dito ng Noah's Ark. Ano naman, alam niyo na po lahat ng story na, di ba? Hindi madali kumuha ng barko, hindi siya nagmadali. Kilala niya yung mga hayop. Amen? Pero saan ba sila? Naligtas sila. Si Abraham, gusto niya ng anak. Ilang taon siya bago magkaanak. Sila yung Sarah. 100 years. Pero ang Panginoon, nagbigay pa rin. Amen. Kasi bakit? Tapat ang Diyos. Amen. Para ko lang si Lord. Sabi sa pagkagawa ng Panginoon, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang niyo, ngunit hindi sinasagawa, nadaya ng inyong sarili. Amen. Maraming bagay, maraming beses sa buhay natin. Atin tayo ng atin. Totoo to eh. Pero, hindi natin talaga nasusunod yung kalooban ng Diyos. Amen. Kasi dinadaya natin madalas. Sinushortcut natin. Imagine niyo mga kapatid, ang Diyos kay Jesus. Diyos siya eh. Amen ba? Pwede naman sabihin, si Jesus ka na. Amen? Pwede niya sabihin eh. Pero ang nangyari, pumunta ka kay Maria, sinabi niya magdadalang tao ka. Ibinanganak sa kapsalan si Jesus, di ba hindi nagmamadali? For sure, naggabay dito, naglakad-lakad, nag-small talk, nag-baby talk. Amen? After 30 years, saka na sila katuparan, di ba yung tagapagligtas niya sa atin? Nakututusin ang Diyos ay kaya mo niya lahat ng bagay. Pero bakit? Hindi niya manyantik na nandun si Jesus. Kasi sabi ng Lord, patience. Huwag kayong magmadali. Lahat ng bagay pinoproseso, lahat ng bagay pinagdadaanan. Amen? Palapan sa natin ba? Last but not the least, pagpapanggap. Ay, ano pala yun? Sorry. Mamuhay kayo ay salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang niyo, ngunit hindi sinasagawa, tinadaya niyo ang iyong sarili. Amen? Amen? Parang pinasok na po kayo, amen? Ayun, nagpapanggap. Ang lakas-lakas mga amen. Amen? Totoo yan. May mga pagkakataon talaga. Alam niyo, mga kapatid, don't get me wrong kilala ko po kayong lahat, pero wala po ako gustong patamaan sa inyo. Ano po? Wala po akong gustong patamaan sa inyo. Ito po ay matagal ko na pong inhanda ang topic na to at lahat ng mga chapter ng yes, inano ko na po yan, inong ko na po yan, minaster ko na po yan. So kung ano po yung sinasabi sa inyo ngayon, nasabi ko rin yan doon sa kanila. Mga kapatid, tayo huwag magpanggap. Kasi, ano ba goal natin? Goal natin is buhay na walang hanggan. Amen po? Gusto natin makarating, magkita tayo sa langit. Amen? Gusto mo makita si Sir Connie doon, makeup, sa langit. Diba? Diba? Kaya katabi mo, gusto mo kasama mo yun sa langit. Amen? Pero nagpapanggap tayo. Kapag kaya tayo makarating sa langit? Amen? Huwag natin dayain ng Diyos. Kasi hindi natin kailanman madadaya ang Diyos. Dahil niya lahat. Alam niya kung ay nasa puso mo, nasa isip mo. Lahat yan alam niya. Walang, ano yung tawag nito, walang natatangi o walang yan na lilihim sa Diyos. Amen? So kahit ano pa man yung ginagawa mo sa buhay, naging hadlang po yan. Yung kasalanan yan. Para ma-receive natin yung biyaya ng Diyos. Para maranasan natin na tapat si Lord. Sobrang tapat ni Lord. Kasi, sa totoo lang po, 1 year na po ako nag-serve kay Lord. Pero araw-araw po, ina-amaze niya ako ng biyaya niya. Hindi lang po sa pera, kundi sa kapayapaan, sa lahat-lahat. Hindi po ako nito dati. Mabilis po pinit ang ulo ko. Ngayon ko naman 50% na lang. Pero ito po, malaki po yung pinagbago ng puso. Hindi man ako pinalitan ng Diyos yung sitwasyon ko kasi mahirap pa rin ako eh. Di ba lang kayo mayaman? Di ba lang iba yung sitwasyon ko? Pero yung puso ko, iniba niya po talaga. Kaya, kapag ang Diyos, naniniwala po ako. Kasi kung hindi po tapat ang Diyos, wala po ako dito sa harap. Narito po ako para ipagpagod sa inyo. Gahan katapat ang Diyos. Maniwala lang po tayo. Amen? Huwag po tayo magpapangka. Amen? Para ang Panginoon, yung biyaya niya, hindi rin
pagpapanggap. Amen po? Palakpakan po natin sa Lord. So, ano lang po ang kailangan natin gawin kung maranasan ang katapatan ng Diyos? Ayan po, tatlong bagay lang yan. Magtiwala, manampalataya, at magintay sa pagtupad ng pangako ng Diyos. Alam niyo marami na nasasabi nito eh, magtiwala, manampalataya, magintay. Paulit-ulit yan. Walang preacher ang hindi nasasabi niyan dito. Lahat sinasabi na magtiwala tayo sa Diyos, manampalataya tayo sa Diyos. Agree po kayo? Amen? Paano ba magtiwala sa ating Panginoon? Magtiwala sa plano ng Diyos. Ito nga po. Kaya huwag kang magtiwala buong puso, buong puso. Sabihin nga po, buong puso. Nasa niyo ba? Buong puso. Amen. Hindi lang sa puso. Amen. Kaya huwag kang magtiwala buong puso at lumusan na huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong tatahaki. Magtiwala tayo sa plano ng Diyos. May mga kahilingan po tayo na hindi agad-agad ibinibigay. Amen? May mga kahilingan naman tayo na ibinibigay lagi. Posible po kasi na kaya hindi niya ibinibigay kasi nga po may iba pa po siyang plano mas mabuti. Amen? Maraming bagay ang nag-delay dahil may mas magandang plano ang Diyos. Amen po? Salamat po natin. Ang sayo po, manampalataya. Ano kaibahan ng manampalataya? Ma-overtime na. Manampalataya. Ano kaibahan ng manampalataya sa pagtitiwala? Ito po, nasa Bible din naman yung sagot. Ay, sorry. Sabi sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan ng mga ari, mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ano yung isa sa mga bagay dito sa mundo na hindi natin nakikita? Hangin. Pero nagtitiwala tayo na humihinga tayo because of air. Amen po? Ang pagtitiwala o pananampalataya, ito yung naniniwala ka. Kaya hindi mo nakikita. Ang Diyos, hindi natin nakikita lang ang nararamdaman natin. Amen? So, kanina tayo dapat magtiwala. Kanina po? Amen. Next po is maghintay. Ayan. Sabi sa Isaiah 37:7, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainitan ang gumiginhawa sa iyong paraan. Umuunlad man sila. Isa sa magandang lesson din ng buhay ko mga kapatid. Sabi ni Brother Dean, huwag kang mangutang. Kahit mamatay ka man. Alam niyo mga kapatid, napakasarap sa pakiramdam kung walang utang. Amen? Meron akong utang sa home credit na talagang panahon na. Pero advance ako nagbabayad. Dito nabibless ako. Hindi ko pa napansin, may isa pala akong laps, yung dulong-dulong. Pinuntahan ako. Kahapon, isa araw. Hindi ko na alam, si mama yung pinukulit ng pinukulit. Sabi ko, Lord, bakit ako kakakuhan? Kasama kita. Amen? Alam niyo mga kapatid, isa yun sa madalas na nangyayari sa buhay natin. Kapag tayo pinupuntahan na naman ni Neil sa utang, talagang nawawala na lahat yan. Lahat ng mga pinag-usapan natin ngayong gabi, nawawala yan sa isip. Ang unang iisip natin, gawa ng solusyon. Amen? Pero maniwala kayo sa hindi mga kapatid, hindi ko sa binabayaran kasi wala akong pambayad. Kasi dapat nag-ahantay ka. Dahil ang Panginoon, ibibigay niya sa iyo. Hindi kulang, hindi sakto, sobra-sobra. Amen? Kaya mga kapatid, wala naman tayo talagang magagawa kung wala tayo sa ating Panginoon. Kaya yun lang, yun yung pinaka-key. Si Sister Jen, panalangin ang panalangin. Lord, bayaran mo yung utang ko. Sige lang, yun lang yung panalangin ko. Hanggang sa nagulat na lang ako isang araw. Yung pinakamalaki kong utang, binayaran ng Lord. Alam niyo po kung paano? Tanungin po ako, paano? Namatay na po. Kasi nakakautang ako. Hindi namatay. Hindi na sa akin ibigay ng Panginoon yung milyon para magbayad ako. Sino sa akin ang babayaran ko? Kaya ang isa, nanilingin. Nanilingin siya sa akin kasi sabi niya, yung utang mo kay Sir. David, nakikinig siya ngayon. Alam niyo mga kapatid, niliyaan siya ni Lord, pinadala siya sa Finland. Kasi boss niya po yung pinutangan ko. Hindi ba? Kung doon kasi, kala mo, hindi pinisi yung Diyos. Yung pangangin sa'yo,
Lord, yung buong pamilya namin, sana ko makakilala rin sa inyo. Yung side ng tatay ko at side ng nanay ko. Ganun, lagi panalangin nila. Mga pangalan yan, sobrang haba. Hanggang sa dumating kami doon sa patay ng side ni Papa. Aba, matagal na palang answered prayer ang prayers nila. Bakit po? Kasi mga Krista na sila lahat din. Matagal na palang nagbalik loob sa Diyos yung mga kapatid ni Papa. Diba? Purihan Diyos, sabay. Makita ka! Hindi ka magmadali. Bakit lagi kang nag-aantay? Kasi sure yan. Maraming beses ko nang tinubok ang Panginoon. Panginoon, hindi talaga ako kikilo, hindi ako mahumutang. Tumatagin mo na kapatid. Meron bigla na lang nagkakabot. Meron bigla na lang talagang magugulat ka kapag no-work. Hindi mo naman masyadong, hindi naman niya alam kung ano pinagdadaanan mo. Bigla ka na lang kaabutan ng pera. Talagang amazing si Lord. Naranasan ko po talaga yan. Amazing. Kaya sa 1 year na pag-delikod ko kay Lord, kaya wala akong masayang. Saka wala akong pinanghihinayangan. No turning back. Hindi na po ako babalik gusto natin ng buhay. Miserable. Amen. Ito ang kasunod ko, Lord. Sabi nga ng Panginoon, in His time, in His will, in His way, tutuparin niya yan. Mararanasan niyo yung karapatan ng ating Panginoon kapag tayo po ay nakinig kanina. Pero kung natulog po kayo, wala po kayo mararanasan. Yun po, mga kapatid. Handa na po ba kayo? Mananalangin tayo sa ating Panginoon. Tumayo po kayo lahat. Samahan niyo po ako. Kayo po ay hilingin ang gabay natin, Lord. Mga kapatid, hindi naman imposible kung ano yung hinihiling mo. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng pangangailangan natin lahat. Ibigyan mo yung mata mo. Huwag mo isipin yung katabi mo. Huwag mo isipin yung mga naririnig ko. Isipin mo na nasa tabi mo si Lord. Kausapin natin siya. Sa mga oras na ito, manalangin tayo sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat muli sa katatapos mo lang mensahe sa amin. Lord God, wala kaming pag-asa kung wala ka sa aming buhay. Panginoon, kilala mo ang puso't isipan ng bawat tao na narito ngayon. Buksan mo ito, Panginoon. Alam mo kailan mga nalilingin. Alam ko, Panginoon, na hindi kami lagi mo kami nakikita at sumusubaybay ka sa amin. Lalo na, Panginoon, mga tao na nandito sa Amazing Grace. Alam ko, Lord, na mahal mo ang Amazing Grace ng God the Father, Catholic Grace, Catholic Community. Magamad kami na, Panginoon, yung mga makasalanan. Madalas gumagawa, Panginoon, ng mga bagay na hindi naman dapat. Sumusuway lagi kami sa iyo, Panginoon. Patawad, Lord. Sorry na. Kahit paulit-ulit, nagagalit kami. Paulit-ulit. Nagiging mahina kami, nagiging mangbang kami lahat. Patawad, Panginoon. Pero alam ko, Panginoon, ikaw lang ang nagbibigay ng lahat ng mga pangangailangan. At ang mga tao na narito, Panginoon, lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba kami lahat, Panginoon. Dahil wala na kami pag-asa kung wala ka sa aming buhay. Kaya Lord, lahat po ng suliranin na nararamdaman namin ngayon, lahat po ng kahilingan ng mga kapatid kong ito, idinadalangin ko po sa iyo, Panginoon. Hindi naman ako special, Lord. Pero Lord, kung may naranasan ko noon, nadalangin ko sa iyo maranasan din ng mga kapatid kong ito. Naniniwala ko, Lord, na hindi lang ako ang tao na paparanasin mo ng katapatan mo. Alam ko, Lord, sila rin. Kaya please, kaya ano, Panginoon, na lahat ng aral mo ngayong gabi, nasuon po sa kanilang mga puso at isipan. Sundin ko nila ito, Panginoon. Kaya Lord, kahit naman sabihin namin kaya namin, ikaw pa rin naman po, Panginoon, ang gagawa nito para makaya namin ito. Dahil maraming pagkakataon, Lord, nahihirapan kami. Ang hirap-hirap, Panginoon. Sa mga ginagawa namin sa mundong ito, kaya Lord, pagainin mo na nga ito, Lord. Ikaw na nga po, Lord, na magbigay sa amin ang pagkaanan. Dahil, Lord, wala nang mahirap sa iyo. Dahil lahat
sa ating Panginoon. Kaya sabihin mo na, may mga oras na ito, nakikinig ang Diyos sa'yo. Andiyan siya sa tabi mo, nakikinig siya. Hindi ka ng tawad, marami kang kasalanan. Alam mo ba hindi lang sa simpleng pagdarasal. Dapat sa puso mo ito pinagdarasal sa ating Panginoon. Kaya may nakakapang oras, sabihin mo na sa kanya. Sabihin mo sa sarili mo na wala kang magagawa. Nakayabang ka, puno ka ng kulay. Sabihin mo sa sarili mo, sabihin mo sa Diyos. Walang magagawa ang sarili mo, walang Diyos sa buhay mo. Kapatid, narinig mo ang hiling ng Diyos sa mga oras na ito. Pagkakita mo, sasabihin mo sa sarili mo na maswerte mo rin pala. Maswerte ko lang makalat na wala ka. Hindi mo naranasan ni Sister Jen sa kanyang buhay. Mga kapatid, mabuti ng Diyos, mahal na mahal ka ng Diyos, tapat siya sa'yo, tapat siya sa akin, tapat siya kahit ganyan mo man. Tapat siya noon, tapat siya hanggang ngayon. Naniwala ka lang. Mga kapatid ko, paano ako naniwala ka lang? Naniwala ako, bibigyan ako ng Diyos ngayon. Ngayon, bibigyan ako ng ating Panginoon. Kaya Lord, please. Alam ko namin, Panginoon, wala na mahirap sa'yo. Alam mo, hihingin na mga kapatid mo, ibibigay ko nga sa kanila ng higit sa pasarap ng mga pangangailangan. Kung paano mo tinubol ang dalangin ko sa'yo, Panginoon. Kung paano mo binayaan at kung paano mo binago ang buhay ko, Lord. Lord, tulungan mo mga kapatid ko, Panginoon. At tulungan mo yung taos-pusong pakikinig sa'yo, yung taos-pusong pananampalataya sa'yo, yung totoo walang pagpapagpagsikatay pa. Pagpapag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 
aming lahat, Lord. Wala na kami magagawa talaga. Para kami lumasana na umalis sa puno. Kapag kami umalis sa'yo. O Lord, marami kami pinagdadaanan sa buhay, pero dahil nariyan ka at patuloy mo, pinaparanas sa amin ang katapatan mo, Panginoon. Nakakayanan namin ang buhay. Pero Lord, hindi naman po ito ang buhay na gusto namin. Ang gusto namin, Panginoon, ang kasama ka sa buhay na walang hanggan. Temporary na naman ito, Panginoon. Kung pasasaganahin mo aming buhay sa buhay na ito ngayon, maraming salamat, Panginoon. Kung pasasaganahin mo ng patuloy upang makapagbigay din kami sa iba, maraming salamat, Panginoon. Lord, lahat kami dito naghahangad ng sobrang masaganahan. Naniniwala kami, Panginoon, na sa paglilingkod sa iyo, hindi lang kasaganahan sa pera, kundi sa kasaganahan sa wisdom, sa kasaganahan, Panginoon, sa kapayapaan, kasaganahan sa pagmamahal, Panginoon, ay aming nakakamit. Kaya maraming salamat, Panginoon. Lord, tingnan mo bawat isa na narito ngayon. Lahat sila may iniisip. Lahat sila may gusto sabihin. Yung iba hindi na nakakapagsalita dahil lang nila alam mo na kung ano yung gusto nila at kailangan nila, Panginoon. Pagbigyan mo na nga po, Panginoon, kami lahat. Dahil Lord, yung anak mo nga kaya mo ibigay sa amin. Gano'n pa kaya yung pambayad namin sa kuryente? Gano'n pa kaya, Panginoon, yung pag-tuition ng mga anak namin? Gano'n pa kaya, Panginoon, kung magkaroon kami ng sasakyan o kung magagamit namin sa pang-araw-araw? Yung mga kahilingan na mabutas-butas ng mga bahay namin, Panginoon, gusto namin mapagawa. Gano'n naman kaliit yung Panginoon sa iyo. Kung parapos, ibinigay mo, Panginoon, ay yung buktok na anak. Alam namin, Panginoon, na kaya-kaya mo ibigay po yun sa amin. Kaya maawa ka na po, Panginoon, sa amin. Kahawagan mo kami lahat na narito ngayon. Maraming salamat, Lord. Alam po namin, Panginoon, na kung nalulugod ka sa ginagawa namin ito ngayon. At alam namin, Panginoon, kapag
Yes, Lord God. Salamat, Panginoon. Pangako mo po ang aming pangangkawakan. Salamat, Panginoon. May-remind mo kami na tapat ka sa iyong mga pangako. Sa pangalan po ni Jesus, ang lahat po ng binulog namin sa iyo, naway pagkaloob mo sa amin. Bunga pa rin, Panginoon, ang iyong walang sawang pag-ibig at kalakilaan sa aming lahat. Please kamot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Taas po natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Sabihin po natin, Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat po. Ipinaalala mo sa akin na tapat ka. Ipinaalala mo sa akin na tapat ka. Tulungan mo ako, Lord. Tulungan mo ako, Lord. Na patuloy akong magtiwala sa iyo. Patuloy ako magtiwala sa iyo. Matutong mag-antay. Matutong magbantay. At hindi dayain ang aking pananampalataya. At hindi dayain ang